Everyone, Kian here. Our Bible verse for today is all about Exodus 3 verse 8 to 10. Dito po is dito ko yung God's catalyst. God's catalyst is pwede isang bagay or isang tao na ginamit ng Diyos para magkaroon ng isang pagbabago. So, pwedeng isang tao siya or isang bagay upang magkaroon ng malaking pagbabago or impact sa isang lugar, sa isang nation. So, kung saan lapalot ka man ng mundo, kung sino ka man, ano man ang ginagawa mo, ikaw ay gagamitin ng Diyos para sa pagbabago ng isang bagay, isang tao, or isang lugar. Gagamitin ka ng Diyos. We are the God's catalyst. Dito po sa verse na to is ginamit siya ng Diyos para sa pagbabago ng bayan ng Israel. So dito kasi yung Panginoon, nakita niya yung hirap ng mga tao. Kaya bumaba yung Panginoong Diyos noon para tulungan yung isang katauhan. Narinig niya kasi yung daing ng kanyang bayan, yung daing ng mga Ehipto, para matulungan yung bayang Israel. So, yung teaching po dito sa verse na to, God's vision is redemption of the nation through the gospel. Yung story po ni Moses dito sa Exodus, hindi siya basta story lang na pambata. Ito ay naglalarawan ng mas makabuluhan, mas dakilang bagay na matatagpuan natin sa Testament. Yung pagkaalipin ng Israel sa Ehipto, ito ay katumbas nito ay pagkaalipan ng isang katauhan sa isang kasalanan. Kung paano nagkaroon ng Moses sa panahon dito sa Exodus, dito ay merong Kristo. Siya yung totoong deliverer, siya yung totoong savior na nagpalaya sa atin mula sa pagkaalipin ng kasalanan, ng kadiliman. Now, yung vision po ng Diyos is makikita natin dito sa story na ito na bigyan ng kaayusan yung kanyang bayan, bigyan ng kinabukasan na magkaroon ng redemption, yung pagtutubod yung bayan ng Israel para sa panahon natin. Yung bayan ng Diyos ay yung church, the body of Christ. At tayo ay pinalaya ng Diyos mula sa kasalanan, mula sa pagkailipin ng kasalanan, mula sa kadiliman na inililipat sa kaharian ng Panginoong Hesukristo. Hindi po ito para sa mga kakaunting tao. Ang vision ng Diyos, pang malakawakan, pang buong mundo, pang lahat ng bansa. So, hindi lang Pilipino or Israel ang kahit mismo yung ibang lugar or Egypt ay tinatawag na my people. We are the people of God na papalayain tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. And the God's visions of redemption is meron tayong great commission, and si Jesus Christ yung greatest Moses natin. Si Jesus po yun mas matibay na kasunduan na meron tayong tinatawag na New Covenant na inutusan tayo ng Panginoon Diyos na humayo at gawing disipulo ang mga bansa. So, plano ng Diyos na yung pagsasaayos ng mundo na maging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. So, God's vision is the redemption of the nation through the gospel. So, kapag tinignan natin yung vision ng Diyos, yung pangitain direction ng Diyos, na gustong ng Diyos na puntahan natin, ay magkaroon tayo ng misyon na mas malalim pa, na higit pa sa mas personal natin pangarap. Na there is something greater than life. Yun yung battle natin, yung totoong laban natin sa buhay. Hindi siya laban sa kahirapan. Naubos yung kahirapan, naubos yung oras natin na lumalaban tayo dahil para gusto lang natin makaahon sa kahirapan. So,
Meron kang savings, may maganda kang kotse, mayaman ka, pero minsan kung titignan mo, hanggang dun lang ba? O kaya there is something bigger than our life, na mission tayo na masigit pa kaysa pa sa mga personal natin mga pangarap. And God's vision is the redemption of the nation through the gospel. So, kaya gusto ng Diyos na maging parte tayo ng mission na to, na magkaroon ng pagpapalaganap ng ebanghelyo, magkakaroon ng pagbabago sa ating bansa, kundi sa ibang bansa din, sa lahat ng bansa sa buong mundo, na pwede magsimula sa iyo, sa pamilya, sa pagbabago ng community, at pagbabago ng bansa at buong mundo. Now, God's vision, yung plano ng Diyos sa pagtutubos, pagpasaayos ng buong mundo. God's vision determines our purpose. Yan, maunawaan natin, bakit tayo Kristiyano, bakit tayo nag-exist, ano yung battle, ano yung laban na dapat nating labanan. So, yung hamon ng buhay ay may kinalaman sa Great Commission ng ating Panginoong Diyos. May kinalaman sa vision ng Diyos. Kaya pag nalaman natin yung bansang Pilipinas, dapat ito yung bansa na tinupos ng Diyos na magwawagi ang Panginoon, na in the end is aayos. Ang karapan ng redemption is corruption. Kalaban ng redemption is kadiliman. Kalaban ng redemption is kasalanan. Hanggat na mamaya pag ang kasalanan, corruption dito sa Pilipinas, hindi natatapos yung laban natin. At yung corruption, yung kasalanan, yung pagkaalipin, hanggang sa individual, hanggang sa pamilya, yun, yun yung nangyayari. Yun yung dapat, malaman natin yung mensahe ng ating Diyos sa atin, na andun yung mensahe ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, na meron tayong mas magandang purpose, hindi lang basta makapagtrabaho, makapag-ipon para sa kahirapan. So guys, there is something greater than life na masigit pa sa buhay natin. God's vision is never lacks His provision. Ito yung comfort natin, na when we do God's vision, when we do God's mission, hindi yan magkukulang ng provision ng Diyos. Hindi yan lagi yung tutustusan ng Diyos lahat ng ating pangangailangan, kasi ikaw ay sinugo ng Diyos. Parang si Moses, na lahat ng kailangan mo susuplayan ng Panginoon. Bakit? Because meron siyang pinapagawa, at yung pinapagawa na dyan susuplay niya hanggang sa pagtagumpay. God's vision never lacks His provision. Whatever the mission na inilagay ng Diyos sa puso mo, at hindi ka magkukulang ng provision ng Diyos. Thank you everyone, and God bless.